Magandang umaga sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid na narito at sa ating mga taga-subaybay sa palutungtunang ito. Magandang umaga sa ating lahat. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Pagpatuloy na natin. Ang tatalakayin natin ngayong umaga, be faithful to the words of God. So tayo ay dapat tapat tayo sa salita ng Diyos. Pagpatuloy na natin. Ayon sa isinulat ni Propeta Moses, sa Deuteronomy chapter 18 verse 9. Ito ay sinulat ni Propeta Moses ayon sa inspirasyon ng Espiritu Santo ng Diyos. When you come into the land that the Lord your God is giving you, sa panahon ng mga Israelita, yung land of Canaan, yung bansang Israel ngayon. Pero sa darating na panahon, yung lupang ating na naghihintay sa atin na yun doon ang maghahari ang ating Panginoong Jesucristo, no? Siya'y maghahari doon ng 1,000 taon. Yun ang patutunguhan natin. Pagpatuloy natin. Don't follow the disgusting practices of the nations that are there. Kaya pinalayas ng Diyos yung mga iba't ibang bansa na nakatira doon sa land of Canaan, sapagkat sila ay may ginagawang disgusting practices. Kasi yun yung itinakdang promised land na kung saan doon maninirahan yung mga hinirang ng Diyos na walang iba kundi ang Israelita. Pagpatuloy natin sa Deuteronomy chapter 18 verse 10. Don't sacrifice your children in the fires on your altars. So yan ay ginagawa ng mga pagan noon. Yung mga dating nakatira sa land of Canaan ay mga pagans. Ganyan ang gawain nila. And don't let your people practice divinations or looks for omens or use spells or charms. And don't let them consult the spirits of the dead. So, ito, pinagbabawal ng ating Panginoong Diyos ay ito, i-didiin natin. Divination or look for omens. Halimbawa, nakita natin nalaglag yung bituin, tapos nag-wish tayo, no? At merong kasabihan kung bakit merong mga omens na yon. So, huwag tayong maniwala doon. Or use spells, no? Tingnan niyo yung mga gamit natin. Although kayo ay nakakonect sa akin, because in one body of the husband and wife, you are connected with me. But I have to remind you, i-remind ko sa inyo, na ang turo ng Diyos, ang salita ng Diyos, ay dapat hindi tayo gagamit ng spells or charms. No? And don't let them consult the spirits of the dead. So ito yung ginagawa ng mga medium yan, na pumunta ka nagkonsulto doon, ano ba yung sinasabi ng mga na relatives namin na namatay na kinukonsulta mo yung spirit of the dead. Yun ay pinagbabawal ng ating Panginoon Diyos, na yun ay isinulat ni Propeta Samuel. So, sa atin ay kailangan maalala natin kung ano ba yung turo ng Diyos sa atin. So, kailangan maging seryoso tayo dun sa mga turo na yun. Pagpatuloy natin. Deuteronomy chapter 18 verse 12. The Lord your God hates people who do these disgusting things. And that is why He is driving those nations out of the land as you advance. So, yun. So, galit ang Diyos doon sa mga, kung bakit siya galit doon sa you're practicing divination or look for omens, yung mga
mga yung mga superstitious belief na your use of spells or charms, no? Galit ang Diyos diyan. So, hindi inaalaw ng Diyos yung mga bagay na yan. Okay? Yeah, sa Deuteronomy chapter 18 verse 13, be completely faithful to the Lord. Okay? Kailangan tayo'y maging ganap ang ating pagtitiwala sa Diyos. Lalong-lalo na doon sa kanyang salita, yung turo niya. Doon tayo magtiwala. Pagpatuloy natin. In Isaiah chapter 8 verse 20, you are to answer them. Listen to what the Lord is teaching you. So, dapat tayong sa pamilya natin ay kailangan makinig tayo doon sa tunay na turo ni Kristo Jesus. Sa John chapter 12 verse 48, maliwanag ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang hindi sumusunod ng aking salita, yung aking salita ay magiging ang maghahatol sa kanila sa uling araw. So hatulan tayo kung hindi tayo sumusunod doon sa turo. So I repeat, listen to what the Lord is teaching you. Don't listen to mediums. What they tell you cannot keep you trouble. Halimbawa, sinabihin ko, ito, bili ka ng ganitong charms. Bumili ka naman sa kanya kasi nagbebenta siya. Ngayon, nung isinuot mo yun, ubra pa rin yung mangkukulam sa'yo. So, yun ang ibig sabihin ng Panginoon Diyos. Yan. Once God allowed that evil person to touch you, wala kang magagawa because God allowed it. No? Pero kung ang Diyos hindi niya pinayagan, yung mangkukulam na yun na ikaw ay tatamaan niya, wala siyang magagawa because God did not allow it. Now, but God, when God allowed that, so meaning there is purpose why God allowed a sickness. Okay? Meron siyang, may purpose ang Diyos doon. Pero kung ang Diyos hindi niya pinayagan yung sakit na ibinibigay ng isang mangkukulam o isang medium na yan, wala siyang magagawa. Why? Because you are protected by God. The holy angels will protect you. So yun yung ganyan. Kapag nasa sayo yung holy angels and the Holy Spirit of God, wala silang magagawa doon. No? Ang importante, sabi ng ating Panginoong Diyos kay Propeta Moses, be completely faithful to the Lord. So kailangan tayo'y ganap na magtiwala sa salita ng Diyos, sa kanyang turo. Okay, kung inaalaw niya yung mga pagsubok na yon, yun ay bibigyan din tayo ng lakas ng ating katawan. Okay? Sapagkat yun ay pangako niya sa atin. Okay? Pagpatuloy natin. Okay. Sa Book of Acts chapter 19 verse 19 to 20. Ito ay laganap ng namamahayag yung mga apostol. Sila'y gumagawa ng mga iba't ibang milagro ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Dito sabi niya, many of those who have practiced magic, no? Ano yung practice magic? Ito yung mga mangkukulam, yung mga nagpa-practice ng divination na tinatawag. Okay, brought their books together and burned them in public. Bakit? Kasi nagtiwala sila dun sa mabuting balita sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi na sila nagtiwala doon sa mga aklat ng mga magikero na yan. Okay? Kundi ang ginawa nila, sinunod nila yung mga aklat na yun. Okay? So, in this powerful way, the word of the Lord keeps spreading and growing stronger. So, yung salita ng Diyos ay kapangyarihan yan. There is power in the words of God. May kapangyarihan yung salita ng Diyos. Bakit? Kapag ikaw ay nanalangin, Panginoon Diyos,
palayasin mo yung tao na yan, nanalangin ka sa pangalan ni Jesucristo. Yun ay salita mo, yung turo ng ating Panginoong Jesucristo. No? If you confess to the Lord, then you will be saved. So, bigkasin lang natin sa bibig natin. No? Sabihin mo, Panginoon, tanggalin mo yung sakit ng aking katawan. So, ang Panginoong Diyos ang magbibigay ng iyong kagalingan. Sapagkat meron kang salita, iyon ay sa pamamagitan ng inyong panalangin. So, kung sa panahon natin ito, ay paikot-ikot yung kaaway na yan. Ang mga kaaway na yan ay tulad ng mga nagpa-practice ng magic. Okay? Pero hindi sila uubra kung nasa atin ang banal na anghel ng Diyos at ang Espiritu Santo at lalong-lalo na yung kanyang salita. Hindi uubra yun. Okay? Kung meron ka mang masakit na nararamdaman, yan ay magiging natural sa iyo bilang isang lingkod ng Diyos. Okay? Bakit? Kasi sometimes God allow that pain to pass. So, yun ay dadaan sa iyo. Upang sa ganoon, makita ng Diyos na kung gaano katibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Okay? So, sana tayo maging tapat sa ating Panginoon Diyos, lalong-lalo na sa Kanyang salita. Huwag tayong maniwala doon na ganito, pag meron kang nito, yayaman ka, dadami yung customer mo, merong mga ganyan mga charms, no? Huwag tayong maniwala doon. So, I'm just reminding the words of God to us. Now, sa church natin, hindi tayo naniniwala sa ganyang bagay. So, sana magiging reflection sa atin na ang dapat nating meron sa atin na kapangyarihan ay yung salita ng Diyos, ay yung banal na anghel at ang Espiritu Santo. Sila ang may kapangyarihan na nagbibigay ng kapangyarihan sa atin. Na anumang pagsubok na sasalubong sa atin ay mapagtagumpayan natin yun. Okay? So, remember, ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. So, wala nang ibang makapangyarihan sa Diyos, kundi ang Diyos lang. Yun ang tandaan natin. Kaya nga, kung meron tayong, halimbawa, hindi maganda yung tahol ng aso, then pray. Yung prayer mo ganito, Heavenly Father, you are all-powerful God than the spirit of this world. Doon na. That is driving them. No? Now you trust that our God is more powerful than the spirit of this world. Ano yung mga espiritu? Yun yung itinapon mula sa langit, nandito sila sa lupa, paikot-ikot sila rito. Now, we have God who is more powerful than them. Okay? So, pag yun ang dinasal natin, Lord God, you are all-powerful God than the spirit of this world, then sila'y matatakot sa iyo. Ganun lang ang kwan natin doon. So, we stick to the words of God. No? We do it by prayer. No? Bigkasin natin yun. So, I hope na unawaan natin yung turo ngayon. Na tayo'y nananatili sa salita ng Diyos. Hindi tayo nagdidepende kung ano yung mga pinagsasabi ng mga mediums na yan, yung mga magician na yan. Okay? We stick to the words of God because the words of God is powerful. No? We do it by prayer only. Okay? So, I hope naintindihan natin ito at sana ito'y nakakadagdag sa paglago ng ating pananampalataya. Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen. Amen.